Magandang gabi, Mama CJ. Ngayong gabi ay tatalakay ko sa inyo ang good housekeeping. Good housekeeping is an essential aspect of maintaining a safe and healthy work environment. It involves keeping the workplace clean and organized, which can help reduce the risk of accidents and related injuries and illness. A well-maintained workplace can also improve productivity and efficiency, as employees can easily find the tools and resources they need to do the job effectively. Additionally, good housekeeping practices can help prevent fires, reduce the risk of slips, trips, and falls, and minimize exposure to hazardous substances. Overall, housekeeping is an important part of any workplace safety program. Benefits of good housekeeping: eliminates accident and fire hazards, maintains safe and healthy work conditions, saves times, money, material, space, and effort, improves productivity and quality of work, boosts morale, reflects a well-run organization. From OSH Rule 1060.1, good housekeeping shall be maintained at all times through cleanliness of buildings, yards, machines, and equipment, regular waste disposal and orderly processes, operations, storage, and filling of materials. Ang housekeeping ay isang mahalagang aspeto ng pagpapahalaga sa workplace. Ito ay tumutulong sa pagpapahalaga sa isang malinis at mapayapang workplace na nagpapabuti sa kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado o ng mga tao dito sa ating bahay. Ang magandang housekeeping ay may kakayahang tumanggap ng mga aksidente at relasyon na sakit at mga sakit sa katawan. Kahit pamalayo, ang magandang housekeeping ay may kakayahang tumanggap ng mga kailangan ng mga empleyado para sa kanilang mga trabaho upang mapabilis at mapadali ang kanilang mga gawain. Ang magandang housekeeping ay may kakayahang tumanggap ng mga sunog at pababain ang mga pagsiklab, paglipat-lipat at mga aksidente sa mga maling espasyo. Sa kabuuan, ang housekeeping ay isang mahalagang bahagi ng any workplace safety program. Ang topic na good housekeeping practices. Ang mahusay na mga kasanayan sa good housekeeping ay isang mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng isang ligtas at malusog na kapaligiran. Kabilang sa ilang pangunahing kasanayan ang pagpapanatiling malinis at maayos ang mga lugar ng trabaho, kabilang ang mga sahig, pasilyo at mga lugar ng imbakan. Pagtitiyak na ang lahat ng kagamitan at kasangkapan ay maayos na pinapanatili at iniimbak kapag hindi ginagamit. Wastong pagtapon ng mga basura at mga recyclable. Regular na paglinis at pagdidisinfekta sa mga ibabaw, lalo na sa mga lugar kung saan inihahanda o natutunan ang pagkain. Pagpapanatili ng wastong ventilasyon at pag-iilaw sa mga lugar. Pagtiyak na ang lahat ay may ng mga dekuryenteng kagamitan at appliances ay ligtas na ginagamit at pinapanatili. Pagbibigay ng sapat na imbakan para sa nasusunog ng mga materials at kemikal. Regular na inspeksyon at pagpapanatili ng mga fire extinguisher at iba pang kaligtasan ng sunog kagamitan. Paghihikayat sa pagkikilahok ng empleyado sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mabuting gawain ito sa housekeeping, makatutulong tayo sa lumikha ng isang mas ligtas at malusog na pamilya na makatutulong din upang mapabuti ang pagiging produktibo at mabawasan ang panganib ng mga aksidente at pinsala. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang 5S. 5S is a tool that represents the basic principle of housekeeping and workplace organization. It is more than cleaning and painting. It is a disciplined approach to keep the workplace efficient and effective. 5S practices is a technique used to establish and maintain safe,
and quality environment in an organization. 5 stands for 5 Japanese words. At ang 5 yon ay ang siri sa Japanese. Sa English naman ay sort at sa Tagalog naman ay suriin. Siri. Siri is an action to identify and eliminate all unnecessary items from the workplace. Sort or eliminate. Decide what you need. All tools, gauges, and materials are classified for proper storage. Remove unnecessary clutter. Remove items which are broken, unusable, or only occasionally used. Kasama sa siri ang pagtukoy at pag-aalis ng anumang bagay na hindi kailangan para sa proseso ng pagtrabaho. Kabilang dito ang mga hindi kinakailangang kasangkapan, kagamitan, materyales at maging mga papeles. Ang layunin ng siri ay alisin ng kalat at lumikha ng isang mas mahusay at organisadong kapaligiran sa trabaho. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangang bagay, ang mga manggagawa ay maaaring tumutok sa kanilang mga gawain ng mas epektibo at ang lugar ng trabaho ay nagiging mas ligtas at mas madaling mapanatili. Siri can be translated as pagpapahalaga sa mga bagay na hindi na kailangan sa workplace. It's an important step in maintaining a clean and organization workplace, and it can help improve productivity, efficiency, and safety. Seiton or systematized. Seiton is an action to put all essential materials in a systematic order. A place for everything and everything in its place. Orderliness. Seiton. Organized layout of tools and equipment, designated locations, use tapes and labels, ensure everything is available as it is needed and at the point of use. Orderliness Seiton. Workplace checkpoints. Position of items in storage space clearly marked. Tools classified and stored by frequency of use. Pallets stacked correctly. Safety equipment easily accessible. Floors in good condition. Seiton is a Japanese term that means to put all essential materials in a systematic order. Kasama sa Seiton ang organisasyon ng lahat ng mahalagang materyales at nasangkapan sa isang sistematiko at mahusay na paraan. Kabilang dito ang wastong pag-iimbak at pag-label ng mga item, pati na rin ang pagpapatupad ng isang sistema para sa pagsubaybay at pagpapanatili ng inventaryo. Ang layunin ng Seiton ay lumikha ng isang organisado at mahusay na kapaligiran sa trabaho, kung saan ang mga manggagawa ay madaling ma-access ang mga materyales at tool na kailangan upang maiwasan ang kanilang mga gawain ng epektibo. So, halimbawa, ang mga plies or kung ano man na bagay na kailangan natin gamitin ay dapat ay nasa isang lugar. Dapat ito ay hindi hiwa-hiwalay upang sa gayon ay madali natin itong hanapin kung sakaling kailanganin natin gamitin agad. Seiso or sweep. Seiso is an action to clean and or polish the workplace to attain a dirt or dust-free state. Also inspecting for defects. Technique for Seiso: divide areas into zones. Define responsibilities for cleaning. Tools and equipment must be owned by an individual. Focus on removing the need to clean. Prevent slips. Clean up spills. Repair leaky pipes. Pick up objects. Sweep up debris. Wear slip-resistant shoes. Seiso is a Japanese term that means to clean and or polish the workplace to attain a dirt. Kabilang dito ang masusing paglilinis at pagpapakintab ng lugar ng trabaho. Kabilang ang pag-aalis ng dumi, alikabok, at iba pang dumi upang lumikha ng malinis na kapaligiran. Seiso is an important step in maintaining a clean and organized workplace, and it can help improve productivity, efficiency, and safety. It is often performed on a regular basis, such as daily or weekly, to ensure that the workplace remains clean and free of hazards. So araw-araw ginagawa natin itong magwalis. Sunod naman ay seiketsu or standardize.
Seiketsu is a condition where high standard of housekeeping is attained. Seiketsu or standardized generate a maintenance system for the first 3S. Develop procedures, schedules, practices. Continue to assist the use and disposal of items. Regularly audit using checklist and measure of housekeeping. Real challenge is to keep it clean. Seiketsu is a Japanese term. Ito ay tumutukoy sa isang estado kung saan ang lugar ng trabaho ay pinapanatili ng isang mataas na antas ng kalinisan at organisasyon, na ang lahat ng mga materyales at kasangkapan ay maayos na naiimbak at may level, at may isang sistema para sa pagsubaybay at pagpapanatili ng inventaryo. Ang Seiketsu ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng malinis at organisasyong lugar ng trabaho, at makakatulong ito na mapabuti ang pagiging produktibo, kahusayan at kaligtasan. Madalas itong nakakamit sa pamamagitan ng pagpapatupad ng regular na schedule ng paglinis at pagpapanatili, pati na rin ang paglahok ng lahat ng empleyado sa proseso ng pagpapanatili ng malinis at organisasyong kapaligiran sa trabaho.